guys, nandito na naman kami sa lake. Kasama namin si Baby. Daddy ni China doon umiga na. Kasi ang sarap ng hangin. Pwede kayong matulog dito. Yan, pakita ko lang yung lake. Ito yung view namin today. Naisipan naming lumabas kasi medyo boring na sa bahay kasi silang dalawa lang ni China and ni Sir. Kasi ako nagtatrabaho so makakalabas ako ng bahay. Everyday, almost everyday. Ay gosh. Dito na kami mag-dinner siguro kasi merong restaurant dyan sa likod. Yan, merong restaurant. Kahapon nag-enjoy kami dun sa Batemans Bay. So first time namin makapunta doon na kami kasama si Baby. Maganda yung panahon. Medyo gabi na kami nakauwi sa bahay pero okay yung biyahe namin. Thank you Lord sa biyahe, safe trip namin. Thank you. So, sobrang hangin ngayon. Tingnan niyo yung mga puno. Oh, pero mainit siya. I think 30 plus degrees ngayon dito. Ay, 27, 28, 27. So, yun. Baka natulog na yung daddy ni China. Yun. And shoutout sa lahat ng mga nanonood ng videos namin. Relax na muna kami dito guys. So, lakas ng hangin, no? And nagdala lang kami ng snacks. Pwede naman magdala ng snacks dito. Pero kami chicheria, yan, biskotso. Kakatapos na niya mga gano'n guys. Didi. Galing sa dudu ng cow. So kailangan siya ipa-burp. Galing siya nag-wild guys. Pag gutom to siya, wild talaga to guys. So almost every 2 hours siya nanghihingi ng milk. Combination ng formula at saka breast milk ng China. Pakita ko lang guys. Ito, ang dami nila mga sailboats. Kanina, konti pa lang to sila eh. Mga 5, 6. Ang dami. Ang dami na nila ngayon. Yung view namin guys sa likod. Dadaga na kayong tao na. Daddy, inanalikas lang dito pa. Inanalikas lang dito. Sabi na, tumba yung ano guys, isang sailboat to. Kita nyo? Ala ka. Natumba. So, ang lakas kasi ng hangin. Siguro maririnig niyo yung hangin guys. Pero yun oh, yun yung isa na tumba. Balik lang siya. Recover. Grabe si Ante oh. Recover siya Raisa. So merong rescue. Grabe. Ang lakas ng hangin kanina eh. Yun natumba. Ala, tumba. Ang dami natumba. Dali lang palang i-recover. Okay. Nagre-race sila eh. Nagre-race. The next day. Good morning. Morning guys. Katapos ko lang magbigay ng milk kay Luca. Mag-start ako dito guys. Kailangan ko siyang tapusin. At least makakalahati ako nito. Ngayong week na to at least makalahati ko na to siya. 2 tons pala to. Dito lang. Yung gagawin ko dito is ayan, tatanggalin ko to siya lahat. Yung mga pavers. Tanggalin ko yung mga weeds. Kunin ko yung mga bato. Ipatag ko siya at saka lalagyan ko nito. Ayan, at least mga hanggang dito siya kakapal, hanggang dyan i-flat ko siya, mga 2 inches siguro to siya. At saka lagay ko to yung pavers. Kunin ko lang ito mga bato, ang daming bato eh. Tsaka ito mga weeds. Ayan, bunutin ko lang siya. Ako na yung gumawa dito guys sa backyard and front yard namin kasi yung sobrang mahal. Nagpa-quote kami, umabot siya ng almost 30,000 Australian dollars. Simple lang siya, grass lang yung ilagay nila. Wala nang landscape. Dito sa likod, dami pang kailangan gawin. Ayan oh. Ayan, dito na area, gagawin ko siyang vegetable garden area. Dito ako magtanim ng mga gulay. Medyo malaki yung likod namin. Dami lang kailangan trabaho. Magulo pa siya guys. Ayusin ko to siya ngayong araw. Dito naman meron akong mga gulay na mga tanim. Yan, nagtanim na ako ng kamote. Nandito lang siya sa sako. Yung nilagay ko dito is compost at saka cow manure and konting lupa. Ito naman yung kalamansi ko. Nabili ko pa to siya sa Sydney kasi walang benta dito sa Canberra. Yan, malaki na siya guys. At saka meron na siya mga flowers. Tubig na nilalagay ko dito is yung yung may saging at saka papaya na balat. After 3 days, yun yung tubig na ginagamit kong pambuhos dito. Tignan nyo yun sa likod ko. Ang laki pa. Ang laki pa. So maglagay ako ng mulch dito guys kasi bumili ako ng mulch. Hindi siya mabilis mag-evaporate yung tubig. Laki pa to siya, mga 200 square meters pa. Kasali na dito. Yan, ito na yung vegetable area ko. At least maayos ko siya. Today, ito naman yung mga weeds na nabunot ko kahapon.
Nilagay ko lang siya sa sako. Guys, oh. Ang dami. Yung ibang weeds, ginawa ko siyang ang fertilizer. Madali lang siyang gawin. Ibabad nyo lang sa tubig, ilagay nyo lang sa malaking balde. After 3 to 5 days, medyo mangamoy siya, yun yung indication na pwede na yung gamitin yung tubig. Sili. Ayan, meron na siya mga bunga. Ang dami na din. Kamatis. Ang dami ng bunga sa likod. Ang dami na namin na-harvest nito. Yung talong guys, naka-harvest na din kami nito. Ay, may mga siya, spider webs. Ito yung problema eh. May bunga na, talong, dalawa, tsaka meron pa siya mga flowers. Meron pa maliit. Siguro by 2 weeks, may marami na tayong talong na ma-harvest. So, maliit pa lang to siya guys. Yung nabili ko, maliit pa lang siya. After 2 months, ito na yung result. Naka-harvest na kami nito isang beses. Kamatis namin. Ayan, dami siya sa ilalim. Ayan, madami na kaming na-harvest nito eh. Spring onions namin. Naka-harvest na din kami nito marami. Meron akong niripat doon sa kabila. Ayun. Yan, meron din kaming tanglad guys. Yan oh. Ang laki na ng tanglad namin. Ang pang sabaw. Maliit lang to siya. Ganyan lang siya pagkaliit no. Nung binili ko siya sa Bunnings. Lagyan ko lang siya ng mulch dito. Para hindi siya masyadong mag-dry. Kasi sobrang init ngayon dito sa Australia guys. Bagay talaga sa mga vegetables. Yung sugarcane mulch. Ganito yung itsura niya. Tignan niya. Yan. Pino lang siya na mulch. Yan siya oh. Nilagay lang siya dito. Ganyan. Para ma-preserve yung tubig. And itong mulch na to is healthy din siya for plants. Meron din akong luya guys. Parang ma-harvest ko na siya by next month. Tagal din akong nag-antay dun. Siguro mga 5 months. Pero advisable daw 8 months before harvesting para maraming kuha. Yan na siya guys oh. Ganyan na yung itsura niya. Ayos. Yan. Siguro pag babalik kami ng Sydney, bibili pa ako ng isa. Para marami tayong harvest by next year. Ito na yung luya ko. Ayan, meron na siyang mga dahon-dahon. So, ibig sabihin, meron na siyang mga bunga papuntang ilalim. Yan, nilagay ko lang siya sa pot. Yan o, ganito kalaki. 2 luya yung nilagay ko. At least maka-harvest tayo ng 2 or 3 kilo. Yan, kakatapos ko lang na maglagay ng mulch lahat. So, dito na area guys. Ayan. Yung may mga balde, mga kahoy, gagawin ko siyang patio. Merong mga pavers para dito kami magtambay. Kasi maganda yung view dito eh, tignan nyo. Kung dito may magtambay, yan yung view, yung bahay. Yan, nalagyan ko pala ng garden edging. Yan, ito. Ako lang naglagay nito, hindi ko na video. So, yan. Iniscrew ko lang, sinemento ko sa ilalim. At saka, yan siya, papunta doon. Lalagyan ko lang siya ng mulch at saka weed mat para wala ng weeds kasi maraming weeds oh. So, ito yung project ko guys. Ito hindi pa natapos. Lalagyan ko siya ng garden edging doon. Yan, ako lang nagtanim nito eh. Lalaki to siya, maging fence. At saka meron kaming privacy dito sa bahay. Kasi malaki yung kapitbahay namin. Sobrang laki ng bahay. Ito, ako lang nagtanim din dito guys. Robinia map top. Yung style nito is pabilog lang siya, parang bola. At saka ganyan lang, mastik. Malaki na to siya, mataba na oh. Ayan, malaki na to. Maliit lang to siya nung pagtanim. Mahaba-habang trabaho pa to, pero I'm happy naman kasi paunti-unti ako yung gumagawa. Nakakatipid kami. Although matagal talaga matapos. Water tank namin, ayan. Meron yan tubig, pondo. Pero yun yung ginagamit namin pandilig, pang flush ng CR, yung ginagamit namin para makatipid kami sa tubig. So dito, numpisan ko to siya kahapon. Yan, medyo level na. Ito na yung pavers na gagamitin ko. Ayan. And guys, start na kami. Okay talaga pag meron kang assistant pa. Kasi mas mabilis yung trabaho. So yan guys, ganyan karami yung kailangan namin tanggalin dito sa driveway. Meron kaming 2 balde. Ayan. Tapos na to siya dito.
Kailangan ko lang siyang i-level. Lalagyan natin ng papers. Excited naman sa result nito guys. Whew. Si sir yung assistant ko. Yung daddy ni China. Ready na. Bigat din to. Mga 2 tons to. Several days later. Morning guys. So it's a Thursday. And pupunta kami ngayon sa Lake George. Doon kami mag-lunch. So, bibili lang kami ng karne. Kasi wala kaming dala pala kami ng rice. Second to the last day na ni sir dito na mag-stay. Kasi babalik na siya sa Pilipinas. So wala tayong rice guys, baon. So itong rice na to is doon pa sa dedication ni Luca. Ang dami kasi naming niluto. Pack up ko lang yung mga gamit. Nandun sila. Uy! Ready na yung mga maleta. Init ngayon. Kaya doon kami mag-lunch kasi mahangin. Presko yung hangin. Sobrang init. A few moments later. Ayan guys, so nandito naman sa lake. Dito kami mag-lunch. Luto lang kami ng sausage. Sama namin si Becker, tsaka Karen. So, yun. So, nakita ko lang yung niluto namin. So, yung niluluto namin guys, so yan, sausage. Yan. Baon din kaming rice. Meron dalang wagyu, pork longganisa, tocino. Yan. Ito yung view namin. May like 40 minutes drive lang siya away sa bahay. Medyo mainit pero mabuti na lang merong shade dito.